Sige po, tumayo po kayo. Ako mo po kayo ng pito. Pito po na mga hindi niya pa nakakamayan. Yung matagal nyo nang kung saan hindi nakakamayan, hindi nakikita. Glory to God. Lapitan niyo, sige po. Umalis po kayo sa inyong upuan. Humanap po kayo. Glory to God. Hallelujah. Humanap po kayo ng inyong pong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Oh, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pito po. Glory to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory, glory, glory. Hallelujah. Ayan. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Lagi po nating iisipin, sila po yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Na dapat nating iparamdaman yung ating pong pag-ibig sapagkat tayo po'y sama-sama ngayon. Amen. Nagse-celebrate po tayo. Lagi po nating iisipin ang araw ng linggo, ito po ay Lord's Day. Amen. Ito po ay araw po ng ating pong Panginoon, kaya kailangan ating pong iparamdam ang ating pong pag-ibig, glory to God, sa bawat isa. Glory to God. Salamat po at muli aking pong ina-acknowledge po na ngayon po yung pong ating pong children, yung pong ating pong children room. Ako makikita nyo, meron na po silang mga lamesa, glory to God, yung mga table nila. Amen. Salamat po sa buhay po ni Brother Edgar at ni Brother Enteng. Amen. Na naandun talaga yung kanilang pong kagalakan. Amen. At salamat po sa lahat po ng mga manggagawa ng ating pong iglesia. Salamat po sapagkat sila po ay patuloy na kung saan nila pagagamit. Glory to God sa ating pong iglesia. At naniniwala po ako, overflowing blessings. Amen. Ang dadaloy sa lahat ng mga ginagamit ng ating pong Panginoon sa ating pong iglesia. So ngayon po, tayo po ay tumayo, ating pong ipanalangin yung pong may mga karamdaman ngayon. Dahil 4 po sa ating pong ushers, ang kung sa'y nagpaalam dahil sila po ay dumadaan po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Praise God, hallelujah. At kung meron po kayong mga naaalala pa ngayon, kaya ngayon, yung pong mga nanonood po ng live, glory to God, at atin po rin sila ipapanalangin. Kung meron man dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, ang ating idalangin na ang Diyos ay bisitahin. Amen. Nasa ospital man sila, nasa banig ng karamdaman, nasaan man ang ating pong mga kapatid, o kung sa'y mga kakilala, kaibigan, naniniwala po tayo na ang ating mga panalangin ay makaaabot sa ating pong Panginoon. Ating pong iparamdam, yung pong ating pong pag-ibig sa kanila. Tayo po, ang tawag po sa ating pong pagkakatawag po sa ating po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay intercessor. Amen? Kaya ngayon damahin po natin yung pong ating pong mga kapatiran, ating mga kakilala, ating pong mga kaibigan na dumaranas ngayon. Glory to God. At yung kung meron nanonood ngayon sa live na nakararanas, nasa banig ng karamdaman, ngayon din ating ipapanalangin. Yes, O Lord God, sige po, ipikit niyo po ang inyong pong mga mata. Yes, O Lord God, hallelujah. Holy Spirit, salamat po, Panginoon, sapagkat ipinaalala niyo po sa amin, dakilang Ama, na bago po simulaan ang gawain ito, dakilang Diyos, amin pong maidulog sa iyo, dakilang Ama. Lord God, ang lahat po ng dumaranas po, Panginoon, ng karamdaman. 4 po, Panginoon, sa amin po na ushers, Panginoon, na ngayon sila po'y wala dahil sila po'y nagsasuffer, Panginoon, sa kanila po mga karamdaman. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na maranasan po nila ang kagalingan na buhat sa iyo. Panginoon, ikaw po ang aming great healer, Panginoon. At sa oras na kung meron man nanonood po, Panginoon, ng live, Panginoon, na kung saan ay nais nila na makaranas ng kagalingan, ngayon din, dakilang Ama, amin pong hinihiling ang iyong pong laksa-laksa ang hila dumako sa bawat tahanan upang bitbitin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hipuin mo, Panginoon, mula ulunan hanggang paanan, Panginoon, ang lahat ng dumaranas po, Panginoon, ng karamdaman. At kung meron ng Panginoon, dumaranas, Panginoon, na mga problema sa kanilang pong pinansyal, Lord, dalangin ko po, Panginoon, abutin niyo po sila, dakilang Ama. Sapagkat bilang sila po, Panginoon, yung mga anak mo, Panginoon, Lord God, naandon, O Diyos, ang iyong pong pagnanasa
na meron pong mamagitan para po sa kanila na dumaranas ng iba't ibang uri ng problema. Ito man ay pinansyal, Panginoon, o nagkakaroon man ng kaguluhan ng kalapong buong sambahayan. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng pagkakaisa. Ikaw po ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O Lord, at makaranas ng kalayaan, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na nakakarinig, Panginoon, Lord God, ng anang panalangin ito, dakilang Ama. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na maranasan po nila ang katagumpayan na buhat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, inaangkin na po namin, O God, ang lahat ng ito, dakilang Ama. Sapagkat totoo nga po, dakilang Diyos, ang panalangin ng mga matuwid, agad yung dinirinig, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. At ang lahat ng nanlulupaypay sa pangalan ni Jesus, O Lord God, dalangin po namin na ma-restore niyo po, Panginoon. Lord God, ang kanila pong espiritu, kaluluwa at katawan, dakilang Ama. Sapagkat ang nais mo, dakilang Diyos. Kung kami may dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, lahat ng ito'y gamit mo, Panginoon, upang kami maging malakas, maging matatag, at makita mo po, Panginoon, na kami po'y maging sakdal sa iyo pong harapan, Panginoon. Kaya dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, na maranasan po nila, Panginoon, ang kasiglahan. Maranasan po nila, Panginoon, Lord God, ang kung saan ay yung revival sa kanilang pong puso. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga pong napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay huling linggo na po ng February. Amen. So napakabilis po ng panahon. Nakadalawang buwan agad po tayo. Glory to God. At lagi po nating aalalahanin ang ating pong year na team. Glory to God. Kung saan ay ito po ay year of overcomers. Amen. Kaya kung kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ibig sabihin ipinakikita po ng ating pong Panginoon ang lahat ng pagsubok na yan magiging gamit upang tayo po'y maging isang mananagumpay. Amen. Hipuin mo nga ang kapatid mo o tapikin mo, you are an overcomers. Amen. Yes, amen. Lahat po tayo mananagumpay. Amen. Sapagkat tayo po'y anak ng Diyos. Ang ating Diyos, kung paano siya nagtagumpay, tayong lahat ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Amen. Glory to God. Hallelujah. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. At tayo po ay kung saan ay darako na po sa mensahe po ng ating pong Panginoon at lagi po nating aalalahanin. Ang Diyos ay lagi may handang mensahe. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, handa ka na ba? Amen. Praise God. So kinakain lagi po tayo maging handa sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sige po, ating pong buksan po ang ating pong mga Biblia. Tayo po ay sa aklat po ng Galatia 5:13. Glory to God. Ayan. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po rito, sige sabay-sabay niyo pong basahin. Glory to God. Ilakas niyo yung kaya niyong ilakas. Amen. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung hindi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen po. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Oh yes, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat ka naming sambahin. Karapat dapat ka naming purihin. Karapat dapat ka naming sambahin. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, ang kami po'y makadako sa gawain mo. Ito po'y tagumpay na sa aming pong buhay. Sapagkat sa oras na ito, dakilang Ama, maraming dumaranas, Panginoon, ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Wala po sila, Panginoon, sa iglesia, pero sila po ay nasa lansangan, nasa hospital, nasa hanap buhay, na andoon sa
nababalot ang iba't ibang uri ng mga problema sa buhay. Kaya Lord, ito po'y amin pong ibinabalik sa iyo, Panginoon. Ang napakataas na papuri at pasalamat. Sapagkat kami po'y biniyayaan mo, Panginoon, ng buhay. Kami natakpuan mo po, Panginoon, sa gawain mo. Nagawa po namin, Panginoon, na magpurit sumamba sa iyo. At ang lahat ng ito'y nakalulugod sa iyo, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, Lord God, ito po, O Diyos, ang nais mo. Na makita mo po ang iyong mga anak na naghagalak, na nag-aawitan. Na andon, O Diyos, na kung sa'y sumasamba sa iyo, nakasama ang kalapong puso na nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa amin pong kalagitnaan. Ang kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu ang kumilos, gumawa, mangusap sa puso ng bawat isa. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, kami tinawag mo, dakilang Ama, upang kami po, O Diyos, ay maging malaya. Tinawag mo kami, Panginoon, upang kami makalaya sa pagkakaalipin po, Panginoon, sa anumang mga umaalipin po sa amin. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, nakasihan mo nga po, Panginoon, ang bawat salita mo. Dalangin ko po, O Diyos, ang lakip ng iyong kapangyarihan, na ito po'y tumimo sa aming pong puso at maunawaan po namin, Panginoon, Lord God, na kami po, O Diyos, ay higit pa sa mananagumpay. Kaya, O Diyos, lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, ibinabalik po namin sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, ikubli mo nga po ako sa iyong likuran, upang ikaw ang makita. Panginoon, ibaba mo po ako, upang ikaw ang maitaas. Tulad na sinabi po, Panginoon, ni John the Baptist, Panginoon. Ayon po, Panginoon, sa kanya pong salita, si Jesus ang dapat maitaas, siya ang dapat maibaba. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. You are our comforter. Holy Spirit, you are our great teacher. And you are the God of revelation. Kaya Lord, i-reveal mo po sa puso ng bawat isa ang iyong plano, Panginoon. Salamat, salamat. At Panginoon, sa apat na sulok ng aming pong iglesia, dalangin ko po, O Diyos, na manatili ang katahimikan. Manatili po, Panginoon, Lord God, ang pagnanasa na ikaw po lamang, Panginoon, ang kanilang pong pakinggan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po, Panginoon, maingat ay binabalik po ang mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. So, yung pong ating pong naging topic po, no, sa pamamagitan po ni Bishop, ang topic po ay our goal. Amen. So, ibig sabihin yung pong ating pong goal, ang sabi, God will be done. So, ibig sabihin tayo pong lahat ay may mga pangarap. Tayo pong lahat ay may mga tinatarget. Amen. So, ang lahat ng ito ay mapangyayari dahil ang Diyos ang gagawa upang ito ay Kanya pong mapangyari. So, ibig sabihin tayo pong lahat na naririto, meron po tayong goal, ang Diyos ang ating pong katulong. At kung ang ating pong Diyos ang ating pong katulong, tayo po ay magtatagumpay. Amen. Gagawain niya po ito. Pero ayon po sa naging topic po ni Bishop, meron po siyang tatlo. Uulitin ko po lang. Meron po siyang tatlo na kung saan ay itinuro sa atin para po yung pong ating pong goal, ito po ay Kanya pong gawain. Amen. Siya po nagbibigay po ng mensahe, pero tayo po ang gagawa sa tulong ng ating pong Panginoon para maranasan po natin. Una sa lahat, ang sabi nga, kinakailangan tayo po ay maging salt and light of this world. Amen. Tayo po'y magsilbing isang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kaya kapag sinabing salt, ang titingnan po dito ay yung pong ating pong character. Sa ating pong paligid, marami po na kung saan ay mga mananampalataya. Di ba kauna-una ang titingnan yung kalang character? Sasabihin ay born again yan, kaya yan nilaging nakangiti. Born again yan, kaya ni napakapinis kumilos. Born again yan, kaya tingnan mo, ang kanyang buhay. Dahil siya'y mabait, siya'y matulungin, siya'y mapagbigay, kaya siya ay pinagpapala. Amen? At ang sabi ang light, ito po yung pong ating pong buhay. Kapag nakikita po na sa atin yung ating pong buhay, kung paano tayo binago ng ating pong Panginoon, mapakikita po dito na nag-glorify na ang Diyos sa ating pong buhay.
Kaya hindi po mag-aatubili ang ating pong Panginoon para po isakatuparan yung ating pong mga pangarap. Kaya doon po sa tatlo na hinihingi ng ating pong Panginoon para po tayo magtagumpay sa ating pong mga, kung saan ay mga mithiin sa ating pong buhay, yung ating pong mga pangarap. Ang una po, ang sabi doon, be prayerful. Amen. Be prayerful. Matthew 7:7 at 1 Thessalonians 5, verse 17. Kaya para po tayo ay kung saan ay magtagumpay sa lahat po ng ating pong mga pangarap, kinakailangan tayo po'y maging mapanalangin. Sapagkat kapag tayo po'y nananalangin sa ating pong Panginoon, of course, nagpupuri tayo, sumasamba, nagpapasalamat, umaawit, then saka po tayo magre-request. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. At ang pangalawa, ano po ang sabi po doon? Hunger and thirst. Amen. For righteousness. So, ibig sabihin, magkaroon po tayo ng kauhawan. Kinakailangan lagi po tayong uhaw na magawa ang katwiran ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Matthew 5 verse 6, ikaw ay bubusugin. Kaya kapag tayo po ay nauuhaw, kapag tayo pinaando ng ating pagnanasa na makagawa po tayo ng katwiran ng ating pong Panginoon, tayo po'y bubusugin ng ating pong Panginoon. Ano po ibig sabihin ng bubusugin? Ipararanas sa atin yung kalooban ng ating Panginoon na tayo magsilbing isang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Amen. Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Hunger and thirst. Amen. For righteousness. Then, they shall be filled. Amen. At ano po yung ikatatlo? Glory to God. Ano po ang sabi? Resist the devil. Kaya kinakailangan nilalabanan natin ang dyablo. Hindi kinakailangan lagdiin ang dyablo. Hindi kinakailangan na kung saan ay i-enjoy ang gawa ng dyablo. Kinakailangan labanan mo ito. Amen. Kapag nilabanan po natin ang dyablo, ano ang sabi po sa aklat po ng Santiago 4:7? And he will flee from you. Kaya kinakailangan kapag nilalabanan po natin ang dyablo, kinakailangan ito ay maramdaman natin na siya'y lumayas na. Amen. Lalayas siya sa atin kapag siya'y ating nilalabanan. Pero kapag ini-enjoy natin yung gawa ng kadiliman o yung pandaraya ng dyablo, magiging kaibigan kanya. Makikijoy na siya sa iyo. Pero kapag ito'y ating nilalabanan, ang sabi ng Panginoon, lalayas siya sa inyo. So yan po yung puntatlo, sinama po yung message po ni Bishop para ito po ay ating pong, kung saan ating pong maalala, ma-retain. Dahil minsan ang ginagawa ko po yung pong message ng araw po ng linggo, nire-review ko pa ng araw po ng Miyerkules para po matandaan. Kasi kung hindi po ito re-reviewin, ay malilimutan na po agad. Kaya kinakailangan lagi pong itong matanim sa ating pong puso't isipan. Ang lagi po nating aalalahanin, yung sinabi po sa po ng Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kung ito po'y mariretain po sa ating pong pandinig, pupunta ito sa puso, at ito po'y ating pong mapapaniwalaan. Magiging buhay ang bawat salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. So ating pong tema, ulitin ko po ulit, ang ating pong tema, Year of Overcomer. So kinakailangan na itong taong ito, kung ano man yung inyong pong mga ipinakikipaglaban, kung ano man yung inyong mga prayer request, kung ano man ang inyong mga kahinaan, kung ano man ang inyong mga ipinakikipaglaban na nais nyo na ito yung inyong mapagtagumpayan, ito po'y pangyayarihin ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay isa pong maging harvester. Amen. Harvesters of blessing. Tayo po'y aani ng mga pagpapala. At basta tayo po'y umaani ng mga pagkapala, we glorify God. Amen. At makikita sa atin na totoo nga na tayo'y anak ng Diyos na buhay. Amen. Na totoo nga ng ating Diyos na pinaniniwalaan ay gumagawa, kumikilos, nagpapalaya, nagpapala, nagpapagaling, at nagbabago ng buhay. Amen po. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. So tayo po pupunta na po sa ating pong topic. Yung po ay introduction lang po yun. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
So, ang ating pong topic, ito po ay kinuha po sa aklat po ng Galacia. Amen. Ito na po yung totoong topic ngayon. Amen. Amen. So, ang sabi po na, background po lamang dito po sa aklat po ng Galacia. So, ang author po ng aklat po ng Galacia, walang iba po kundi si Apostle Paul. Amen. Siya po yung author nito. At kanino po ito isinulat? Doon po sa mga Kristiyano sa Galacia. Kaya ngayon po, kulbit mo ang kapatid mo. Isipin mo na ikaw ang taga-Galacia. Sabihin mo, taga-Galacia ka ngayon, kapatid. Ang sulat na ito ay para sa iyo, kapatid. Amen? Ang sulat na ito ay para sa inyo, kapatid. Ang sulat ito ay para sa ating lahat. Amen? Sapagkat ang mensahe, ito po'y tumutukoy po sa atin. We are the Church of Galatia. Amen? Tayo po yung pong simbahan na mga taga-Galacia. Glory to God. So ating pong titingnan po lamang yung pong pinaka-background. Sabi po rito, the law was given to reveal a man's sinfulness and guilt. To live under the law is bondage. Amen? To live by faith is freedom. Ating pong tingnan, to live under the law is bondage. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi ito, to live, glory to God, by the law, ibig sabihin, we are bound. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nabubuhay, ayon po sa pananampalataya, tayo po ay may kalayaan. Amen? At ang mga Christian po raw na ito po ay nasasakop ng batas, sila po ay kung saan ay makalalaya. Saan bakit po sila makalalaya? Christ has set us free. Bakit po? Sapagkat nung una, tayo po ang lahat po ng mga wala pa kay Kristo, sila po ay nasasakop po ng batas. Pero once na si Kristo na po ang ating pong pinanampalatayanan, tayo po ay palalayain. Amen? Ang sabi po ito, Christ has set us free. So, ibig sabihin, si Kristo po, tayo po ay palalayain. Liberty, glory to God. Liberty is not a license to continue in sin. Kayong po raw ating pong kalayaan, glory to God. So, ibig sabihin, kung tayo po ay pinalaya na hindi po ito lisensya para po tayo ay magpatuloy sa pagkakasala. So, ipinakikita po rito, kinakailangan na tayo po, nang tanggapin natin ang ating pong Panginoon, kinakailangan set free na po tayo. Kayong pong kalayaan na ipinakalo po sa atin po ng ating pong Panginoon, kinakailangan, ito po ang maging kaparaanan. Ang sabi, the Christian's power to live victoriously once sin comes sin from the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, ito pong sinasabi po rito, ipinauunawa sa mga tiga-Galacia, na ang batas po raw ay ibinigay to reveal man's sinfulness. Sinfulness, glory to God, sorry po. So, ibig sabihin, ipinakikita yung sinfulness and guilt. Kaya meron pong batas, di ba, yung pong 10 utos ng ating pong Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, o huwag ka na kung saan ay kukuha ng hindi iyo, glory to God. Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, nalaman natin na mali pala yun. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita na dahil dito sa batas, naunawaan natin yung kung saan yung ating pong mga kahinaan. Naunawaan po natin na tayo pala guilty rito kapag hindi po natin ito nasusunod. Pero salamat po sa Panginoon. At ang sabi, to live under the law is bondage. So, ibig sabihin, tayo po ay nasakop nito. Pero ang ipinakikita po rito, kinakailangan tayo po ay mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at kalayaan. Amen? Kinakailangan po tayo makalaya. Pero paano po tayo makalalaya? Sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ito pong Book of Galatia, dito po ipinakikita na kung saan yung grasya ng ating pong Panginoon. Ang ipinakikita po rito na tayo po'y nabubuhay na sa grasya. Hindi na po tayo nabubuhay under the law. Sapagkat kapag tayo po ay nabuhay under the law, we are bondage. Pero salamat sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya po ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang grasya at habag, tayo po ay naligtas. Kaya kung ating pong uunawain, ito po yung pinauunawa po ni Apostol Pablo, tinawag kayo upang maging malaya. Tayo pong lahat ay malaya na.
Tayo pong lahat ay hindi na po alipin ng kasalanan. Kaya ang sabi to, yung inyong kalayaan, abay huwag naman nyo itong gamitin para kayo gumawa at magpatuloy sa kasalanan. Kung hindi, ang ating pong titingnan dito, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y pinalaya upang tayo po ay mabuhay ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Amen po? Kaya di po ipinakikita po rito. Kaya dito, ano po ang sabi po sa akin po ng 2 Corinthians 3:17-18? Glory to God. To whom the Christians of Galatia, praise God. Ngayon naman po sa book of Corinto. Ayan. Ang Panginoon, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay merong kalayaan. Amen. Verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ang kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan niya. Amen. So ipinakikita po rito, doon naman po sa mga tiga Corinto. Ito po rin ay sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga Corinto. Nang ipinakikita po rito, the Spirit of God helped us to set us free. Sapagkat ipinakikita rito yung tinutukoy po dito na kung saan yung pong lambong. Glory to God. Atin po ibalik po sa 17, yung talukbong na sinasabi po rito. Ang sabi, ang Panginoong binanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay merong kalayaan. So, ibig sabihin yung Espiritu na ating pong tinanggap sa ating pong Panginoon, yun po ang magbibigay sa atin ng kalayaan. So, yun po sinabi po sa verse 18, yung sinasabi po yung talukbong o lambong, ito po yung pong kasalanan na kung saan bumabalot po sa atin. Pero, nung ating pong tanggapin ang Espiritu ng ating pong Panginoon, nagningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, paano po tayo nakalaya? Because of the Spirit of God. Dahil yung Panginoon, yung po ang Espiritu ng ating pong Panginoon na pumasok sa ating pong puso upang tayo po'y makalaya sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. At ano po ipinauunawa dito, sabi po rito, glory to God, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, ibig sabihin yung Espiritong iyon na buhat sa ating pong Panginoon, iyon na po ang makikita po sa atin. Kaya kinakailangan po ating pong unawain na hindi na po tayo bondage. Tayo po ay set free na. Magbutang tanggapin po natin yung Espiritu ng ating pong Panginoon. Dito po tayo pinalaya. Amen. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, ipinauunawa ni Apostol Pablo na yung Espiritu ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin na kung saan ay kapangyarihan upang tayo po ay maging kalarawan ng ating pong Panginoon. Amen? Tingnan mo nga ang kapatid mo, kamukha ka na ng Panginoon. Amen. Kamukha ka na ng ating Panginoon. Nagluluningning na ang iyong mukha. Amen. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ating tinanggap. Sapagkat totoo, kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang baguhin ang ating pong mga sarili. Amen. At maaari kayo may mga patotoo. Nung kayo wala pa sa pananampalataya, maaaring ngayon ay nauunawaan nyo. Salamat sa Espiritu ng Diyos. Amen. Nung tayo wala pang pagkakakilala, nung wala pa ang Espiritu ng Diyos sa ating pong buhay, maaari kayo magsasabi, ako'y alipin ng kasalanan. Alipin ako ng kasinungalingan. Alipin ako ng pandaraya. Alipin ako ng kayabangan. Alipin ako ng utang. Alipin ako ng karamdaman. Alipin ako ng kung saan ng aking kataasan. Pero salamat sa Panginoon. Nung tanggapin ko ang Espiritu ng Diyos, naranasan ko, pinalaya ako sa lahat ng uri na umaalipin sa akin. Amen! Pinalaya ako. Napupuot na ako sa kasalanan. Ayoko na mandaya. Ayoko na magsinungaling.
Ayoko na maging mayabang. Ayoko nang maalipin ang utang. Ayoko nang maalipin ang aking sarili. Ang nais ko, ang Panginoon, ang umalipin sa akin upang makita sa aking buhay na totoo nga na ako ay Diyos na buhay. Na ako'y pinalaya ng ating Diyos na buhay buhat sa pagkakaalipin. Amen! Magpapatotoo tayo. Ipakikita natin sa ating kapaligiran. We are set free. Amen. Pinalaya na tayo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng Kanya pong Espiritu. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Galatia 5:16-17? Yes, hallelujah. Sinabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Amen. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawain. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, use the Holy Spirit as your guide in daily life. They are conflict with each other. So kinakailangan pong gamitin po natin. Glory to God. Yung tayo po'y mabuhay ayon sa Espiritu. At hindi na po ayon sa gawa po ng laman. Sapagkat kung tayo po ay nabubuhay ayon sa gawa po ng laman, kalaban po tayo ng Diyos. Ang nabubuhay ayon sa laman ay kalaban ng Diyos. Pero ang nabubuhay ayon sa Espiritu, ang pangako ng ating pong Panginoon, buhay na walang hanggan ang kanilang mararanasan. Kaya tayo po'y manalangin. Amen. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, lahat tayo makaranas. Lahat tayo maging isang mananagumpay. Lahat tayo ay makaranas ng pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan mabuhay na po tayo ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa gawa ng laman. Amen. Upang makita po sa atin yung tunay na kaluwalhatian na nagniningning. Amen. Ano po sabi po sa verse 18? But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. Ayan. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Sapagkat kung tayo po ay nasa ilalim po ng kautusan, tayo po ay bondage pa. Pero kung tayo po ay namumuhay na ayon sa Espiritu, tayo po ay pinalaya na. Paano po natin ito mararanasan? Lagi po nating aalalahanin yung Kristo na nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya ang ating pong ito po'y ating pong mapagtatagumpayan kung lagi po nating aalalahanin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lagi po nating aalalahanin na siya'y bumaba sa lupa upang tayo po'y iligtas sa ating pong mga kasalanan. Na siya'y bumaba sa lupa upang tayo palayaan sa ating pong mga kahinaan. Kaya yung pong kamatayan ng ating pong Panginoon, ito po yung pong sinasabi na we are living by faith. Amen. Tayo po'y nabubuhay ayon sa pananampalataya kanino? Kay Hesukristo na ibinaba sa ibabaw po ng lupa na pinagtagumpayan ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Amen. Kaya tayo po ay pinalaya ng ating pong Panginoon. Kung ating pong laging aalalahanin yung ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakahalaga po. Yung sinabi po sa aklat po ng Hebreo 12:2. Always look unto Jesus. Bakit po tayo inuutusan na lagi po tayong titingin doon po sa krus? Lagi po tayong titingin sa ginawa ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay maging malaya. Amen. Tayo pong lahat ay kung saan ay magtagumpay at maranasan po natin yung walang hanggang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kung lagi po nating aalalahanin na ang lahat ng ating kahinaan pinagtagumpayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung lahat ng ating pong mga kasalanan pinagtagumpayan ng ating pong Panginoon. Kaya tayong lahat ay pinalaya na ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Romans 8:4-14. Medyo mahaba po ito. Hallelujah. Atin po lamang pong unawain po kung ano pong sinasabi po rito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma.
Kanina po, tiga Galacia, tiga Corinto, ngayon naman po, tiga Roma. Amen. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Amen? Ang pagsunod sa hilig ng laman, naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Praise God. Kaya nga, kapatid, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig na laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Praise God. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit, dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Amen. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Praise God. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Di ba napakasarap atin pong isa-isahin yung salita ng ating pong Panginoon? So ano pong ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo? Nais ni Apostol Pablo na tayo po ay kung saan ay huwag umayon sa takbo ng mundong ito na ginagawa po natin ay ang gawa ng laman. Ipinakikita po rito ni Apostol Pablo na kung tayo po'y mamumuhay ayon po sa Espiritu, kung sino po ang bumuhay sa ating pong Panginoon, mamatay man tayo, bubuhayin tayo ng ating pong Panginoon. At ang namumuhay ayon sa Espiritu, sila po ay mga anak ng Diyos. Amen. Kaya ito po'y kinakailangan na ating pong mapagtagumpayan dahil ang nais ng ating pong Panginoon, makita po sa atin ang ebidensya na talagang tayo po ay anak ng Diyos na buhay. Amen po. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Romans 7:7-25? Praise God. Ang ibig bang sabihin nito kautusan ay masama? Hinding-hindi, kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Glory to God. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Glory to God. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit, dumating ang utos na buhay ang kasalanan. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Stop po tayo sa verse 10, balikan po natin. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdudulot sa akin ng kamatayan. So ano pong pinauunawa? Ating puntin niya yung tinutukoy po rito. Ang sabi po rito, yung sasabi po ritong utos, ito po yung pong kautusan.
at ako'y namatay, ang utos na dapat sana magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. So ibig sabihin, kung ito po'y atin pong ipagpapatuloy, yung pong tayo po'y mamuhay, doon po sa kautusan, we are bondage. Kaya ang sabi po sa verse 11, glory to God. Amen. Sapagkat kinakasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Amen. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Praise God. Ang ibig bang sabihin ito'y nagdulot sa akin ng kamatayan, ang mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ay pumapatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Amen? Alam natin ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon. Kung hindi, ang kasalanang naninirahan sa akin. Amen? Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan, sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. So, stop muna po tayo. Sapagkat ipinakikita po rito, na kapag tayo po ay alipin po ng kautusan, gustong-gusto mong gawain yung gusto mo, na ito'y mabuti. Pero hindi mo ito magawa. Bakit po? Sapagkat alipin tayo ng kautusan. Pero kung atin pong gagawain yung mabuting bagay, glory to God, ang sabi, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan, sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko alam, hindi ko lamang ito magawa. May kumokontrol. Kaya kung atin pong mauunawaan na itong kasalanan na nananahan sa atin, ito ay kinukontrol tayo. Pero ano ang sabi niya po sa verse 19, na ipinakikita po rito ni Apostol Pablo na salamat sa ating Panginoon, sapagkat hindi ko ginawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Bakit po? Merong kumokontrol sa ating pong buhay. Merong kumukontrol na kung saan ay hindi pa nakalalaya. Kaya yung Espiritu ng ating pong Panginoon, na kapag ito ay kung saan ay nanahan sa ating pong buhay, ang magagawa mo na ay ang mabuti na gusto ng ating Panginoon na ating gawain. Pero kung tayo po'y maaalipin ng kasalanan, hindi mo magagawa ang gusto ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po sa verse 20, glory to God, kung ginagawa ko ang hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kung hindi ang kasalanang naninirahan sa akin. Amen? So makikita po natin dito, na kung ito po'y ating pong nanamnamin, na totoo na sa ating pong buhay ay may kasalanang nananahan. Kaya sabi sa 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ang malapit sa akin. Glory to God. Namnamin natin na ating sarili ngayon. Tayo ba ay malaya na nakagagawa ng mabuti? O tayo malaya na nakagagawa ng masama? Dahil ang sabi, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Amen? Ano sabi po sa verse 22? Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23, glory to God. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Amen? Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, kaya hindi po natin magawa ang gusto ng ating pong Panginoon. Meron pang kasalanan na naninirahan sa ating pong buhay. Glory to God. Kaya pagdating po doon po sa verse 25,
Glory to God. O 24, kay saklap ng aking kalalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So dito po ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo na totoo na ang kasalanan yan po'y nasa sa atin. Pero kung atin pong aalalahanin na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, tayo po'y makalalaya. Kaya pananampalataya lamang sa ating pong Panginoon upang anuman ang mga kasalanan na nananahan sa ating katawan, tayo makalalaya sa lahat ng ito. Ano yung mga bagay na humahad lang sa iyo? Ikaw ba ay naandoon sa pakikipaglaban na gusto mong magawa ang mga bagay na gusto ng ating Panginoon, pero hindi mo ito magawa? I-surrender mo ngayon ang buhay mo sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagnanasa na tayong lahat ay makalaya sa umaalipin sa atin. Naaalipin ang ating laman. Ito man ay ating pangit na ugali. Ito man ay yung kakuriputan. Ito man ay yung pagiging tuso. Ito man ay yung mga bagay na kung saan ay nagpapahina sa iyo. Alalahanin mo ang ating Panginoon. Alalahanin mo sapagkat tayo tinawag ng ating pong Panginoon upang tayo ay makalaya. Amen? Upang tayo po ay makalaya. Kaya ano ang sabi niya po dito po sa aklat po ng 2 Timothy chapter 2, verse 12. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. So ibig sabihin, ito po si Apostol Pablo ay sumulat kay Timoteo. At ipinauunawa niya, kung tayo may nagtitiis ng hirap sa mundong ito, makakapiling natin ang ating Panginoon. Kaya tiis lamang mga kapatid. Ibig sabihin, kaya po tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin, ang nais ng ating pong Panginoon. Sa Kanya pong pagbabalik, tayo po ay Kanya pong makasama. Ang nais niya sa Kanya pong pagbabalik, makita na kung saan na tayo ay karapat-dapat na tayo ay kalugod-lugod na sa ating pong Panginoon, sapagkat ang mga tiisin yan, gamit ng ating pong Panginoon upang sa araw ng Kanya pong pagbabalik, matakpuan tayo na tayo pinakakapit sa ating Panginoon, matakpuan tayo na tayo kalugod-lugod na sa ating Panginoon, matakpuan tayo na tayo banal na sa paningin ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng pahayag? Praise the Lord. Nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagkapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sino po tinutukoy po dito ng ating pong Panginoon? Ito po yung pong mga Kristiyano na kung saan ay nagtagumpay sa bawat labanan. At sila po yung nagpapatotoo. Kaya tayo pong lahat ay hinahayaan ng ating pong Panginoon na maranasan natin yung mga pagsubok. Sapagkat yung mga pagsubok na ating pong naranasan, once na tayo po ay nagtagumpay, ito po yung pong ating pong magiging patotoo. At yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ikaw kapatid, ano na yung patotoo mo sa buhay mo? Gaano ng karaming dyablo ang napagtagumpayan mo sa buhay mo? Gaano ng karaming tukso ang napagtagumpayan mo sa buhay mo? Gaano ng karaming problema ang napagtagumpayan mo sa buhay mo? Kapatid, yan ang iyong magiging testimony. Yan ang iyong magiging patotoo. Kung ang mga propeta noong araw, nagtiis sila ng hirap, dumanak ang kanilang dugo, pero ito ang naging patotoo hanggang sa ngayon. Na kung yung mga propeta ang sumunod sa ating pong Panginoon, naranasan nila yung kamatayan na brutal. Naranasan na dumanak ang kanilang dugo. Pero sa atin po, dahil sa grasya ng ating pong Panginoon,
ang ating pong mga testimony, ito po'y gagamitin ng ating pong Panginoon. Yung ating pong napagtagumpayan, ito po ang gagamitin ng ating pong Panginoon upang pakilala natin na totoo na ang Diyos na tumawag at pumili sa atin ay may plano na tayo ay magtagumpay sa bawat labanan ng ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. So ano po sabi po sa aklat po ng Epeso? Praise God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Epeso 6? Praise God. Makakainom na ako sa isa pong napakagandang baso. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang sabi niya sa aklat po ng Epeso 6:11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay nakaharap sa labanan. Tayo pong lahat, araw-araw, na andyan po ang dyablo, binabantayan po tayo. Pero upang tayo po'y magtagumpay sa bawat labanan, kinakailangang isuot po natin yung buong kasuotan ng ating pong Panginoon. Amen? Ano po ba yung mga kasuotang ito ng ating pong Panginoon? At lagi po nating aalalahanin, tayo po'y tulad po ng isang sundalo na kung saan nakahanda sa labanan. Dahil ang bawat sundalo, ang bawat pulis, hindi sila lalabas ng kalang quarter na hindi po sila poor armored. Amen? Yung kanila pong yung pong kalang sarili, handa po sila. Lagi po nilang inaalala yung mga labanan na kanila pong ginawa. Kaya bilang tayo pong lahat ay nais ng ating pong Panginoon na magtagumpay sa bawat labanan, kinakailangan isuot natin ang buong kasuotan ng ating pong Panginoon. Ano po yung mga buong kasuotan ng ating pong Panginoon? Imagine niyo po ang isa pong sundalo na pupunta ng labanan. Meron po siyang helmet. Helmet of salvation. Upang ang ating pong isip, hindi po ito matira ng kalaban. Kaya yung helmet, ito po'y nakakover sa ulo. Dahil kalimitan para mamatay agad ang isa pong tao, ulo agad ang tinitira. So kinakailangan isuot natin ang helmet of salvation. Na tayo iniligtas ng ating pong Panginoon, protektado tayo ng ating Panginoon, binayaran na tayo ng dugo ng ating pong Panginoon. Amen? Helmet of salvation. Ano po ang susunod? Breastplate of righteousness. Kinakailangan lagi po tayo may cover. Ito pong ating pong dibdib, kinakailangan meron itong breastplate. Amen? Breastplate of righteousness. Ibig sabihin, meron po tayo na kung saan ay panangga. Kapag sinabing breastplate of righteousness, yung ating pong magiging panangga ay ang katwiran ng ating pong Panginoon. Kung tayo po'y laging banal, nakalulugod sa ating pong Panginoon, anuman ang mga palaso na ipapadala sa atin ng dyablo, hindi tayo magtatagumpay. Sa papaanong paraan, ano yung gagawin taktika dyan ng dyablo? Kung wala pong cover na katwiran ng ating Panginoon, kung hindi po tayo righteous sa harap ng ating pong Panginoon, sasabihin ng dyablo, tirahin ko yan. Ayan, nagtatampo na yan. Bakit ka nagtatampo? Matanda ka na. Wala ka ng pakinabang. Diba? Sasabihin naman na, oo nga, wala na akong pakinabang. Kaya ang aking anak, hindi na ako ginagalang. Tagumpay na ang dyablo. Pero kung ikaw ay righteous sa harap ng Panginoon, magtatagumpay sa Satan. Wala kang kapangyarihan, ako'y linlangin. Sa papaanong paraan? Kung meron po tayo na kung saan ay hindi magandang relasyon ng ating pong asawa, ang dyablo titira din dyan. Hindi ka nabibigyan ng sweldo kasi hindi ka marunong mag-budget. Pupunta muna yan doon sa kanyang mga kaibigan. Ikaw naman puyos na puyos agad ang iyong kalooban. Bakit? Kasi nagkaroon kayo ng argumento. Kaya kinakailangan ang mag-asawa, lagi iyan na kung saan ay namumuhay sa kapayapaan. Ang mag-asawa, lagi iyang nagkakasundo. Ang babae, kailangan lagi nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. At ang lalaki naman, kayong mga lalaki, lagi niyong iibigin ang iyong asawang babae. Amen? Sa ganung mga kaparaanan, hindi makakasalingit ang gawa ng dyablo. Kaya kapag tayo po sa loob ng ating puntahanan, ay naandun po sa laging kapayapaan, peace be with you.
Amen? Ang kapayapaan ay dadaloy sa iyo. At kapag tayo ba'y punong-puno ng kapayapaan, ating desisyon, lahat ay bubukas ng ating pong mga labi, ang ating iisipin, lagi itong to God be the glory. Amen? Ano pa yung isa? Belt of truth. Kinakailangan lagi nakabikis sa atin. Amen, yung katotohanan. Yung katotohanan na tayo pinalaya na ng ating Panginoon. Yung katotohanan tayo anak ng Diyos. Yung katotohanan na nasa akin na ang kapangyarihan ng aking Panginoon sapagkat siya'y nasa akin na. Amen? Kinakailangan yung belt of truth. Sapagkat dito sa belt, napakarami po dito nakasukbit. Ang isang sundalo, ito po napakarami po nakalagay dito. Nakalagay dito yung bala ng Armalite, kung Armalite ang gamit. Meron dito nakalagay na kung saan yung mga lente, nakalagay dito yung kung saan yung mga yung kung saan yung kanlang lalagyan ng inumin. Ibig sabihin marami dito nakalagay. Kaya kinakailangan lagi po tayo, sabi nga ay, lagi po tayong on go. Kinakailangan lagi po tayong may handa tayo dahil kung tayo lalaban pupunta sa labanan, kung wala tayong inumin, manlulupay-pay ka. Ano yung inumin? Ito nagbibigay sa atin ng buhay, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kinakailangan meron tayong daladala nito. Sa ating pong paglaban, meron tayong mga salita ng ating Panginoon na ito magpapalakas sa atin. Dala natin ang tubig ng buhay. Amen? Dala natin yung kung saan, yung tinapay ng buhay. Praise God. At ano po sa ating pong paa? Pitch yad. Amen? Yung laging handa sa pagdadala ng magandang balita ng kapayapaan. Kaya kapag tayo po'y nagagamit ng ating pong Panginoon, kapag tayo po'y nakakahayo, kapag tayo nagpapagamit na kung saan makapagligtas ng kaluluwa, you are righteous in the sight of God. Balut ka na. Amen. Balut ka na. Ibig sabihin, meron ka ng lakas, meron kang kapangyarihan sa ating Panginoon sapagkat ikaw ay sumusunod sa iniuutos sa atin ng ating pong Panginoon. Sa ating pong kanan, ano po dito ang ating pong hahawakan? Ang sword of the Spirit. Walang iba kundi ang mga pangako ng ating pong Panginoon. Upang kung meron padala na mga kasinungalingan, ang dyablo, gagawin mong panangga, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen? Ito yung gagawin mong panangga. Kung ikay may karamdaman, by His stripe I am healed. Amen? Kung kayong mag-asawa ay kung sa'yo medyo nagkakalabuan, ang pinigisan ng Panginoon, kailanman ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hawakan mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Huwag mong lalabanan sa pamamagitan ng iyong nararamdaman, kundi labanan mo sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon at magtatagumpay ka sa bawat labanan na iyong mararanasan. Amen. We have the power. We claim the promise of God. Amen. At makikita mo, magtatagumpay ka. Ano dito? Shield of faith. Pananampalataya. Kinakailangan tayo may pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, sabi sa aklat po ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang mga bagay na ating inaasahan, na bagamat hindi natin nakikita, pero tayo naniniwala na ito'y ating natanggap na. Ano yung mga prayer request mo? Ano yung pananampalataya mo sa buong sambahayan mo? Kayo mga magulang, ano yung napoporsate mo sa iyong mga anak? Nabivisual mo na ba na yung mga anak ay magiging matagumpay? Panampalatayaan mo ito. Nakikita at nahatay mo na ba na kung saan ay ikaw ay magiging isang milyonaryo? Natatanaw mo na ba na kung saan ikaw ay magiging isang matagumpay na negosyante? Panghawakan mo ito. Panampalatayanan mo. Sapagkat tayong lahat ay tinawag ng Panginoon na ulo, hindi tayo buntot. Amen. Ang ating lahi gagawin pinagpala at dakila. Sila hindi na mangungutang, kundi tayo ang magpapautang. Amen? Kaya panghawak mo, panampalatayanan mo to. Amen? At makikita mo, kapatid, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo nanlulupaypay, alalahanin mo yung sinabi sa aklat po ng Efeso 6:11. Isuot natin ang buong kasuotan ng ating Panginoon. Baka kaya ikaw ay nanlulupaypay, baka kaya ikaw ay may karamdaman, baka kaya ikaw ay kung saan ay punong-puno ng kalungkutan, kulang ka sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So ano po ang sabi po dito sa aklat po ng Galatia 5:19-21? So ibig sabihin, kaya tayo po ay pinasusuot po sa atin yung buong kasuotan ng ating pong Panginoon upang
mapagtagumpayan po natin ang lahat ng gawa ng laman. Ano-ano po itong gawa ng laman? Praise God, napakarami nito. Kaya kapag ikaw ay maaalipin ito, talaga ikay babaksak. Amen? Ano-ano po yung gawa po ng laman? Kung pinapatnubayan kayo, gawa po ng laman. Verse 19 to 21. Amen? Amen. Kung pinapatnubayan kayo, glory to God, ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawaan ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Praise God. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at ibang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Amen. Doon lahat sa ating pong binanggit na gawa ng laman. Suriin mo ngayon ang sarili mo. Saan ka naririto? Ikaw ba'y naandun pa sa pagkainggit? Ikaw naandun pa sa pagkagalit? Ikaw ba'y mahilig ka pa doon sa mga pamumuhay na kung saan ay punong-puno, na kung saan ay yung mga kalaswaan, mga kwento na wala na makakwenta? Glory to God. Ikaw ba meron pa na kung saan ay pinagmumulaan ng kaguluhan? Ikaw ba naandun pa sa pagkakaalipin ng pagkiselos? Ikaw ba naandun pa sa mga bagay na nagiging simula ng pagkakabaha-bahagi? Suriin natin ang ating pong sarili, sapagkat ang babala, wala kang bahagi sa karya ng langit kung ikaw ay naririto pa. Sapagkat pinapaalalahanan tayo ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay naririto, tayo pong mga anak ng Diyos. Ginagamit po lamang ang iyong pong abanlingkod sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ko po ito salita. Salita po ito ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung buhay na pinagpala. Kaya ang sabi po rito, glory to God, kung ito po'y makikita po sa buhay po ng bawat isa, tayo po ay naaalipin pa ng laman. Kaya tayo po ay himingi po na kung saan ay awa at habag sa ating pong Panginoon. Sapagkat tayo po'y naririto, hindi po para po tayo magpabaksak. Tayo po'y naririto upang tayo po ay itaas ng ating pong Panginoon. Sapagkat walang huli. Hanggat tayo po'y nabubuhay, may pag-asa po tayo. Hanggat tayo po'y nagkakasama-sama at may hininga, pwede pa tayo na kung saan ay humingi, pwede pa tayo magpakumbaba sa Panginoon, humingi po tayo ng tawad, humingi po tayo ng wisdom upang magawa po natin ang mga bagay na kung saan itong mga bagay na magbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. At, ang conclusion po, glory to God. Ang sabi po sa aklat po ng Colossus 3:2, praise God. Hallelujah. Colossus 3:2. Ang mga bagay na panlangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya dito po ipinauunawa, ang sabi po, set your mind on things above, not earthly things. Kaya kung ang ating pong titingnan ay ang mga bagay na panlangit, glory to God. At kung ito yung magiging laman po ng ating pong mga isip, at hindi mga bagay na panlupa, magtatagumpay ka. Kung ating po laging iisipin ay yung pong hingiin natin, yung kung saan yung po bang wisdom from above, magtatagumpay ka. Kung ang lagi po natin titingnan ng ating Diyos na nakaupo doon sa trono, siya po yung ating intercessor. Kung ating pong titingnan yung pong ating pong Diyos na kung saan nakaluklok doon na nagtagumpay sa lahat uri ng labanan, magtatagumpay ka rin. Amen? Kaya tayo po'y tutuon doon po sa mga bagay na naando sa langit. Kapag tayo po'y tutuon doon sa bagay na nasa langit, hindi ka na maaalipin ng laman at ikaw ay magtatagumpay. Iwasan na natin yung ating isip dito po sa mga makamundong bagay. Sinabi na po doon, yung pong mga gawa ng laman. Yan po yung pong gawa ng mundong ito.
Kaya kinakailangan iwaksina po natin yan. Yung paghihiganti, yung galit, nakarinig ka lamang na hindi magandang salita, ang iniisip mo agad di makaganti. Makarinig ka lamang na kung saan parang ikaw ay idinadown. Ang gusto mo, magpakataas ka. Lalampasan kita. Magkakaroon din ako ng tulad mo. Hindi po ito ang pamantayan po ng langit. Ang pamantayan po ng langit, kung ano man ang yung pinagdadaanan, ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5:6, humble yourself into the mighty hand of God, and He will lift you up in due time. Magpakababa ka sa kamay ng ating Panginoon. Magpakababa ka at sa takdang panahon, itataas ka ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang kalalagayan mo, kapatid, huwag ka na kung saan ay magkaroon ng self-pity. Ang isipin mo, meron kang Diyos na sa takdang araw, itataas ka, ibibigay ang mga pangarap mo sa buhay. Amen. At ano ang sabi? Cast all your burdens to God because God cares for you. Ibigay mo ng lahat. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Ika'y nagkakaroon ng self-pity? Ikaw ay nanlulupaypay? Ika'y nagkakaroon ng pagpayatampo? Ika'y gulong-gulo sa isip mo? May problema ka sa anak? May problema ka sa asawa? May problema ka sa manugang mo? Ang sabi ng Panginoon, cast all your burdens to God because He cares for you. Ayaw ng Panginoon tayo napapagod sa mga dalahin natin sa buhay. Ayaw ng Panginoon na kung sa hindi ka makatulog dahil iniisip mo paano mababago ang iyong asawa, paano mababago ang iyong anak, paano kayo magkakasundo ang aking manugang at ang aking anak. Ibigay mong lahat yan sa ating Panginoon. Magpakumbaba ka. Pero ang sabi sa verse 8, be severe, be vigilant. Our enemy is like a roaring lion, seeking for his devour. Ang ating kalaban na walang iba kundi itong dyablo, siya'y katulad ng isang leyon. Siya'y umaatungal, humahanap ng kanyang masisila. At ang sasabihin niya, pupunta ako sa tahanan ni Joy upang siya'y aking guluhin. Pupunta ako sa tahanan ni Grace upang siya'y aking panlupaypayin. Pero kung ating pong titingnan, ang sabi ng ating pong Panginoon, maging mapagbantay kayo. Ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon, lagi tayong maging alerto, lagi tayong maging manalangin, lagi tayong magpakumbaba sa ating pong Panginoon, at lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Praise God. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon sa verse 9 ng 1 Peter 5, fight the good fight of faith. Amen. Labanan mo sa pamamagitan ng mabuting pananampalataya. Hindi gagawin landian lamang yung ating po na kung saan ay nasain sa ating pong buhay. Kinakailangan ito'y labanan mo. Ano man ang yung pinagdadaanan, maging matatag ka. Panginoon, ako'y anak mo. At ako'y tinawag mo upang magtagumpay. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko ang iyong kapangyarihan na dumaloy sa loob ng aming tahanan. Magkaroon ng kapayapaan, mawala na ang iba't ibang uri ng umaalipin sa aming tahanan. Labanan mo manampalataya ka na tayo tinawag at pinili ng ating Panginoon para tayo magtagumpay. Amen. Kaya kinakailangan ating ituon ang ating isip. At ang sabi po sa verse 10, ang mga pagsubok ding iyan ay yung nararanasan na kung paano nagtagumpay ang mga unang mga propeta, magtatagumpay din tayo. At kapag tayo magtagumpay, kapag ito'y atin na kung saan ay naranasan ang kabutihan ng ating pong Panginoon, matatakpuan tayong matatag. Matatakpuan tayong malakas. Matatakpuan tayong walang bahid ng dungis at kasalanan. Amen. Praise God. Hallelujah. So dito po ipinakikita, at kung ito po'y mananatili po sa atin, makikita na po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Kapag ito'y atin na pong nararanasan sa ating pong buhay, tayo'y Christ-like na. Amen? Ano-ano po yung bunga ng banal na Espiritu na sinabi po yan sa aklat po ng Galatia 5:22 and 25. So balit ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Praise God. Kahinahunan,
at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Praise God. Verse 24. Amen. At ipinako na sa krus na mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang mahasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Amen? Kaya kapag tayo po ay nakapagtatagumpay na at nakikita na po sa atin yung bunga ng banal na Espiritu, ang lagi po nating aalalahanin, yung lahat ng bunga ng banal na Espiritu, ito po'y karakter ng ating pong Panginoong Hesus. Siya po ang may karakter na ito. Joy, love, long-suffering, amen, peace, goodness, kindness, gentleness, self-control. Si Jesus ang meron nito. Kaya kung tayo nananampalataya sa ating pong Panginoon, kayang-kaya natin itong mapagtagumpayan. Na makita sa atin na tayo punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan. Sapagkat ang lahat ng ito yung bunga ng banal na Espiritu na pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng gawa ng laman, pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ang makikita na sa atin ay ang buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Amen. If you have faith in Jesus, you will receive all the promises of God. Obey the commandments of God. Ano po sabi sa aklat po ng Deuteronomy 28? Praise God. Hallelujah. Ayan po ay ipagpatuloy niya. Babasa lang po ako ng 2 sapagkat napakahaba po niyan. Mauubos na yung ating oras. Amen. Hallelujah. Ang sabi ito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya na kayo'y padakilain sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Wow, napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon. Kung tutuparin nyo lamang, amen, glory to God, ang lahat ng ipinag-uutos ng ating pong Panginoon, mararanasan nyo ang pangako ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi po sa verse 2? Gagawin tayong dakila, pinagpala sa lahat ng bansa. Ayan. Mapapasa inyo ang lahat ng pagkapalang ito kung susundin ninyo ang utos ninyong si Yahweh. Magbuhat po 3 hanggang 14, yan po yung pangako ng ating pong Panginoon na mararanasan nating pagkapala. Naroroon yung sinabi, yung lagi ko po i-dinideclare, hindi ka na magiging buntot kundi mananatili kang ulo. Hindi ka na mangungutang kundi ikaw ang magpapautang. Hindi na mauubusan ng iyong mga sisidlan. Ano po ang sabi sa awit 112, 1-10? Praise God, pangako ito ng Panginoon sa mga may takot kay Yahweh. Ang sabi rito, ay unap niyan, purihin ang Panginoon, mapapalad ang tao na kay Yahweh gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang mga angkan ay may pagpapala. Praise God. Maging sagana sa kanyang tahanan, pagkapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Praise God. Amen. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Amen. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Amen. Napakasarap namnamin ang pangako ng ating Panginoon. Masamang balita'y hindi nagigitla. Matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babaksak ang kaaway niya. Praise God. Nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalan niya ay itataas. Praise God. Hallelujah. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabaksik ang mukha. Pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Praise God. Napakasarap namnamin ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y may takot at tayo po'y sumusunod ng may alindog. Nakakatuwa po yun eh. Sumusunod ng may alindog. Amen. Mararanasan mo ang pagkapala na ipinangako ng ating Panginoon. Ang iyong lahi gagawin dakila at pinagpala. Kaya ito po'y ipinangako ng ating pong Panginoon sapagkat bilang
tayong lahat ay mga magulang, magiging magulang, lola, lolo, ang lagi po nating minimiti, ang ating pong lahi ay maging pinagpala. Walang magulang na hindi nangarap nito. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ito'y ipagkakaloob niya sa mga taong may takot sa Kanya. Amen! Kaya tayo po mararanasan po nito. Mararanasan po tayo ng mga pagkapalang ito. Sapagkat tayo matuwid sa harap ng ating pong Panginoon. At kung lagi natin susundin ang Kanyang mga utos, mararanasan mo ang lahat ng pangako ng ating pong Panginoon. At tayo po ay pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. We are called to set us free because of the Spirit of God with us. Amen. Hebrews 6 verse 12, overcomers are harvesters of reward. Kaya tayo pong lahat ay mananagumpay. At tayo pong lahat ay aani ng mga pagpapala. Amen po. Sige po, praise God, hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po sa iyo pong salita. Glory to God, hallelujah, Jesus. Jesus, sige po, itaas niyo na po ang iyo pong mga kaloob. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga pangako, Lord. Salamat po sa iyo pong mga salita. Panginoon, Lord God, hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyo. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo po kayo. Itaas niyo po ang inyo po mga sobre, iwagayway niyo po. Hallelujah, Lord God. Panginoon, kami po'y tuwan-tuwa. Kami po'y maligaya, Panginoon. Lord God, na amin po ito, O Diyos, na kung sa itinataas sa iyo, dakilang Ama. Panginoon, kita mo po ang puso ng iyo pong mga anak. Na andon, Panginoon, ang kanilang pong kaligayahan sa pag-ibigay. Kaya, Panginoon, ang ayon sa iyo pong pangako, dakilang Ama. Tulad ng pangako mo po, Panginoon, sa lahat po na nagbibigay ng tithes and offering. Na doon, Panginoon, sa kalangitan, bubuksan mo po, O Diyos, ang bintana, Panginoon. Bintana ng pagpapala, dakilang Ama. Panginoon, bintana ng kagalingan, dakilang Diyos. Bintana, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, sa pagkakautang. Sapagkat ito'y pangako mo, dakilang Ama. Kaya, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang ayon sa iyong pangako. At ang sabi mo sa verse 11, sasawayin mo ang mga salot, Panginoon. At maging ang aming pong hanap buhay, iingatan mo po ito. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, amin pong itinataas ang bawat sentimong ito. Panginoon, tulad nga po, O Diyos, nang iyo po sinabi sa aklat po, Panginoon, ng Kawikaan, 11:13. Amin pong parangalan sa pamamagitan ng amin po, Panginoon, na kung saan ay amin pong mga inani, amin pong mga kinita, amin pong mga pinagpagalan, Panginoon. At ang pangako mo, dakilang Diyos, hindi mauubusan ang amin pong kamalig, Panginoon, ang amin pong imbakan, ang amin pong mga cabinet na lalagyan po ng pagkain, hindi ito mauubusan. Ang amin pong palabigasan, Panginoon, ang lalagyan po ng mga inumin, lalagyan ng alak, lalagyan ng langis, Panginoon, ito po'y aapaw, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, lahat po, Panginoon, na nagnanasa ng promotion, dakilang Ama, maranasan po nila ito. Ang nagnanasa po, Panginoon, ang kanapong negosyo, lumaki pa, dakilang Ama. Maranasan po nila ito, Panginoon. Ang kanapong mga anak na ninanasa po nilang makapagtapos, maranasan po nila ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat, i-bless niyo po ang pananalaping ito. At dalangin ko po, O Diyos, ito po'y magamit sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Kaya salamat, Panginoon, at sa iyo ko po, Panginoon, itinataas ang lahat na ito. Pagpalain niyo po, magbuhat sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki nang higit pa, Panginoon, sa inyo pong, sa kanila pong inaasahan. Sa pangalan ni Jesus, magbigay tayo ng may kagalakan sa ating mga puso.